Pag sinabing Poco, ang unang pumapasok sa isip ko mura na malakas pang games. Kaya in this video, re-reviewin natin ang pinakabagong Poco X6 Pro. Tinalo niya na kaya ang Poco F5. Susubukan natin sa ML, CODM at Genshin Impact para malaman natin ang performance, temperature at battery drain. Panoorin mo na din to hanggang dulo dahil baka ikaw na ang manalo ng 100 smart load. Meron tong 6.67-inch 1.5K Flow AMOLED display at 120Hz refresh rate. Madalas nating naririnig ang Flow AMOLED. Ano nga bang advantage niyan compare sa regular AMOLED lang? Ang advantage nito ay mas manipis, mas matibay at mas malinaw. Kaya kung papansinin mo, mas maliit na ngayon ang bezel ng X6 Pro at 90% dyan ay screen. Para sa akin, kung ikukumpara to sa dating model na X5 Pro at Poco F5, mas angat ang kulay nito. Kaya kung mahilig kang manood ng Netflix, Disney at YouTube, ay siguradong mag-i-enjoy ka dahil naka L1 certification na din to at kayang mag-stream hanggang 4K. Dagdag mo pa ang HDR10+, Dolby Vision at Gorilla Glass 5 para sa protection. Naka 5,000 mAh at 67 watts charger at kayang ma-fully charge from 0 to 100% sa loob ng 45 minutes. Sa battery at charger walang bago dito dahil pareho lang sila nung naunang model. Ito din nga pala yung global version ng K70E at sayang nga lang dahil hindi nila nilagay yung 5,500 mAh at 90 watts charger. Pero para sa akin, pasado pa rin naman yung ganyang specs ng battery. Sa camera, binabaan nila dahil yung X5 Pro ay merong 108 megapixel, ngayon ay naka 64 megapixel na lang. Kasama pa dyan yung 8 megapixel, 2 megapixel at 16 megapixel selfie camera. Pagdating sa picture, para sa akin okay naman. Yun nga lang, mas maganda talaga ang kuha ng previous model. Kaya mag-video recording ng 4K at 30 FPS. Pagdating sa quality ng photo at video, wala itong pinagkaiba sa Poco F5. Parehong-pareho lang sila. Para manalo ng 100 smart load, siguraduhin lang na mag-subscribe, i-follow ang ating FB page at sagutin ng tama ang trivia question na to. Pipiliin ko ang dalawang winners at i-announce ko sa next video. Papunta naman tayo sa chipset. Ito ay naka MediaTek Dimensity 8300 Ultra na may 1.3 million at 2.2 score. Sobrang laking improvement ng chipset kung ikukumpara natin sa X5 Pro. Pati si Poco F5 ay tinalo niya pagdating sa CPU at gaming performance. Sa gaming test sa ML, basic lang to kahit naka-ultra lahat. Pinakamababang FPS ay 113 pag clash pero ang average ay nasa 118. Sa CODM naman, max din lahat. Wala ka din magiging problema dito dahil smooth. Kung mahilig ka nga palang mag-com sa games, ito subukan mo gaming earphone. May dalawang microphones na pwedeng tanggalin yung isa. Sobrang ganda ng tunog lalo na sa games, music at pang-call. Nilagay ko yung link sa description. Sa Genshin Impact, naka-highest at 60 FPS. Minsan bumababa ng 52 pero walang epekto yan sa actual game. Pero ang average niya ay nasa 59. Pagkalipas ng isang oras na paglalaro, nasa 39 degrees lang yung pinakamataas na temperature at bumaba ng 13% ang battery. Pero kung magdamagang ka talagang maglalaro, ay suggest na gumamit ka ng phone cooler para di ka magkaproblema sa device mo. Nasa description din yung link para sa quality na phone cooler. Ang isang downside lang dito ay tinanggal na nga pala nila ang 3.5mm headphone jack na para sa akin ay hindi naman big deal yun. Depende na lang sa'yo. Mabibili ito sa presyong 15,240 pesos sa online para sa 8GB RAM at 256GB internal storage. Yung 15K na yan dahil yan sa early bird price pero pag natapos yan ang SRP ay magiging 16,999 pesos. Overall, para sa akin, ito na yung bagong hari ng mid-range phone ngayon na may global version. Dahil natalo niya ang Poco F5 pagdating sa processor at price. Kaya kung nagbabalak kang mag-upgrade, talagang ire-recommend ko to. Dahil hindi na naman tayo binigo ni Poco na makagamit ng maganda at malakas na smartphone sa mababang presyo. Again, hindi to perfectong device pero nakikita ko yung value for money. Ilagay ko na sa description yung link kung saan mo to mabibili. Pati na din ang best of the best smartphones ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe kung nakatulong at nakitaan mo ng value ang video na to.